correct pricing equals faster conversion. Ayan. Then, punta naman po tayo sa sale process, yung pangalawa kanina. Ano po yung panguna kanina? Market profit. Pangalawa, sales process. Bakit nga po natin need aralin yung sales process? Sa sales process, sales in real estate is not luck. It's a structural process. Ayan. Structural. Meron po tayong tatlong pointan po dito. Better lead conversion, more consistent result, and pangatlo, professional client experience. Ito, meron po akong ditong quote. Think of this as a roadmap. Skip one step and you risk losing your client. Parang, kayo po, kari, baguhan po tayo sa pagluluto. May listahan po tayo ng may gagawin natin. Pag nag-skip po kayo ng isang step po doon, papangit po yung luto. Papangit luto natin. Ganun po. And then, ang step 1 sa sales process is prospecting. Always naman po itong ginagawa. Sa mga bago po, Ma'am Marilyn Maputan, ang prospecting po ay ito yung pagbibigay po natin ng mga flyers sa mga dumadaan sa kalsada. Tama. Yan po. KKK. Ang mag-anak, pagbahay, kaibigan. Kaibigan. Ang ibig sabihin po ng prospecting is actively seek out potential buyers rather than waiting for inquiries. Ganyan. Meron po tayong dalawang methods po dito, traditional and digital. Then sa traditional po kasi, ito sabi ko kanina na magbibigay po ng flyers, referrals from kaibigan natin, networking events, and then booth, yung mga money po natin. Then sa digital, pangkalahatan na po yung social media. Digital po. Yan. So pangalawa naman po, step 2, initial client meeting. Engage with interested parties to understand their need, build trust. Ang goal po natin dito is mag-build ng trust and makakuha ng mga information. Meron po tayong dalawang approach po sa step 2 natin, which is traditional and digital pa rin. Sa traditional naman po, meron tayong tatlo, phone calls and personal meetups. Pangalawa, attending tripping together. And pangatlo, home visit for sales buyers. Nagagets po ba yung traditional? Yes. Sa digital po, respond quickly to FB or IG or Viber, gano'n. Basta po kayo sanay. Dapat mag-respond tayo quickly within 24 hours. And then use email templates for professional replies. Then CRM system to track leads. Sa email naman kasi medyo medyo mahirapan pa since formal po dapat po sa email. So, ang ginagawa po sa karamihan ay traditional po tayo. And then step 3, property marketing. Effectively market the property through various channels and organize viewing or open houses. Meron po tayo dalawang tools dito, traditional and digital ulit. Sa traditional naman po, printed brochure or flyers, house tripping, and open house event, and model units on site. Sa tripping po, sa mga bago po, yung tripping po kasi natin, ito po yung parang, from the word itself po, tripping. I-trip niyo po yung client natin sa bahay, sa model unit po, ganun. Sa digital tools naman, ito po yung meron tayong 3D visual tools, drone shots, and video walkthroughs. Then last, posting testimonials and reviews online. Sa digital world po kasi, medyo mahirapan po tayo wala po tayong sariling drone or visual tools, gano'n. Pero kung makapag-mini naman po tayo ng 3D visual tools, mas maganda naman po. And then, sa pang-apat, negotiation. Then, guide clients to the negotiation process to agree on a price and term. Meron po tayong dalawa ulit dito, traditional tactics and digital tactics. Sa traditional naman po, face-to-face discussion. One-on-one po kayo, or kung may kasama po, mag-face-to-face po talaga kayo. Then, printed payment computation sheet. Dalawang may mga binibigyan ng ating mga computation. Then, personal trust building conversation. Ito yung parang
Parang ito, hindi ko nga po na pag-usapan na lang. Then, sa digital naman po is sending updated payment schemes via email or Viber. Pangalawa, using Zoom, Google Meet, or OFW clients abroad. Kaya po, pasok po dito yung mga client nating mga abroad. Kaya po, ito po papasok yung negotiation. Then, pangatlo, e-signatures for quicker documentation. Ang Ayan. documentation. Kailangan i-master natin yan talaga. Then, Kasi part yan ng sales process. Then sa last naman po, close. Close ano? Hindi. Pang-5, step 5, closing. Ito po yung critical na po ba? Critical na po ito. Critical na po ito. Yung closing. Hindi yan critical pag na-present mo ng maayos. Na-master mo yung property. Ayan. Sa closing naman po, finalize the transaction through legal process and ensure all aspects of the sales are complete. Lahat ng requirements po dapat complete na. Meron po tayong dalawang closing dito, traditional and digital po ulit. Sa traditional, meron tayong reservation at the site office. Pagaya po ng ginagawa ni Sir Allen sa ito po. Site manning. Kasi ang way niya po kasi pag di niya po na medyo naintindihan yung computation, pinapahelp niyo po dun sa office. Pangalawa, signing in front of client. Pangatlo, cash or check payments. Sa digital naman po, online reservation, e-signature pa rin for contracts and bank transfers and online payments gateways. Last, sa step 6, post-sale engagement. Dito naman, maintain contact with clients after the sale to foster loyalty and generate future referrals. Dito po kasi, medyo napapating ko lang po. Kapag closing na po, na-close niyo na po yung buyer niya. Tapos parang iiwan niyo na lang po, na parang nag-ghost na lang po. Ganun, iiwan yung ere, gano'n ba? Dapat hindi po ganun. Dapat, dapat sila ma-remind every month sa bayarin, kung paano yung bayarin nila, gano'n. Gano'n po, follow up. Tama. Then sa role naman po ng sales process flowchart, ito po, lock yung kopya. Pwede nyo naman po tingnan. Review lang, lahat naman kayo nakapag-attend. Gusto ko lang i-review. And ang role naman ng sales process flowchart natin is provides a visual guide to the entire sales cycle, leads to clarity, efficiency, and consistent performance. Pangatlo, serves as a training tool for new hires, Ma'am Marin and Ma'am Susan. And last, ensure the whole sales team is aligned with the same goals. Kasi may napapansin din po ako na parang nag-skip nga po tayo sa step natin. Dapat alam po natin yung tamang yung flowchart para mas maayos and mas ma-close po natin ng may yung buyer. And then, ano ba yung mga benefits ng sales process flowchart? Meron tayong 5 dito. Panguna, visualizes the entire journey. Una, shows every step. Ayan po, step. From identifying a lead to closing a deal. Ayan po sinabi ko kanina. Pangalawa, everyone has a shared understanding of the process. Since alam na nga po natin ang process, iisa lang, iisa na po yung pagkakaintindihan sa flowchart na yan. So, dapat lahat po natin is tama, makabisado natin. Then, pangalawa, clear role definition. Assign responsibilities at each step. Reduces confusion among agents, marketing staff, and admin. Pangatlo, makes everyone accountable for their part. Kung nagkamali po tayo, pwede po natin balikan yung flowchart kung saan tayo nagkamali sa assessment ba, closing, ganun po. Kaya mahalaga po yung flowchart natin. Pangatlo, identifying bottlenecks. Meron tayong tatlo dito. Makes inefficiency visible. Pangalawa, shows where leads are getting stuck in the funnel. Pangatlo, helps managers streamline workflow. Ito po yung sinabi ko po kanina na kung saan tayo nagkamali sa flowchart, titingnan natin sa flowchart ng process kung saan tayo nagkamali.
Tapos pag-aaralan ulit po natin para next time, ma-improve na natin yung sarili natin. And speaking sa improve, pangapat, improves lead management. Dito naman po, meron tayong tatlo dito. Ensures consistent handling of leads, prevent missed follow-ups, improves overall conversion rates. Dito po sa pangapat, since yun nga, kung nagkamali po tayo sa pag nagkamali tayo sa pangatlo, mas may improve pa natin yung sarili natin. Kung baga lesson learned. Ganon. Since ayun nga po, lahat naman po tayo, di ba? Kung nagkakamali, di ba? Babaguhin natin yung gano'n, di ba po? Ganun po yun sa flowchart. And then, yung last, standardized action allows agent to focus on essential activities, building trust and closing sales. Since alam na po natin lahat ng steps sa sales process, mas mapapadali na po tayo sa pag-close ng deal sa mga client. And then meron po last, pangatlo yung kanina, di ba, market property knowledge, sales process, and last, core skills for success in real estate. Pang-una, skill 1, communication. Lahat po ba tama yung communication dito? Yes. Sa panguna, be an active listener, ask insightful question, and communicate clearly to build trust and commitment. Yan nga po, transparent communication, di ba? So bakit nga mahalaga ang communication? 80% of closing a deal is how you say it, and not just what you say. Kumbaga, sinasabi niyo lang po yung kung ano yung features ng itong bahay, yun yung po sinasabi yung mga, kumbaga, karating pa, like iba pang features ng bahay, ganun. And then, sa pangalawa, good communication equals trust, clarity, and confidence. Ano naman yung tatlong form ng communication? Verbal. Ito, verbal. Clear, dapat clear, dapat persuasive po yung mga sinasabi natin, dapat na-persuade yung client natin. Diba? Diba po yung sa mga scammers, diba? Sabi po ni Sir Neil kanina, na-persuade ka agad ko yung hindi nyo nakakalaman. Kasi yun yung expertise nila. Ayan. And then, yung pangatlo is conversation, usap, yung one-on-one kanina. Then yung pangalawa, non-verbal, body language, yung ginagawa ko ngayon. And the tone, dapat yung tone po natin is precise, nakaka-persuade, ganun. Then eye contact. Pag po kayong titingin-tingin sa iba't ibang ayun, batalag, asan yun? Diba? Eye contact po. Ganyan. Yung pangatlo, written. Text, emails, and proposals. Ayan. Sa pangalawa naman po, networking. Sino po yung mga nag-network na po dito? Yung mga nasa networking pa rin. Ayan. Pasok po dito yung networking natin. Build a strong relationship with other agents, developers, investors, and trust clients to create a network of opportunities and support. In general, relationship. Ayan, dapat di po tayo dapat di tayo magkakaaway dito. Kumbaga friends po tayo. French. Then, building your network. Pero po tayong dalawa dito. In real estate, your network equals your net worth. Pangalawa, every person you meet is a potential client, referral, or partner. Yes. Kumbaga, huwag tayong mag-downgrade sa mga client natin. Kumbaga, ay, pag doon din sa out niya, parang hindi bibili. Don't judge the book by its cover, ba? Correct. Dapat, isipin niya, yung client natin, sila yung mga kailangan talaga na parang may mga pangarap, gano'n, kaya bibili ng bahay. Kasi hindi po natin alam yung mga
background nila. Kaya dapat di po tayo nag-judge ka. Bago, paanohin nyo to. Ayan. And Yung mga naka... pangatlo, skill 3, ethical conduct. Uphold fiduciary duty to clients by acting with honesty, transparent, loyalty, and full disclosure of any relevant property information. Kaya nga po, be transparent, and huwag po natin itago yung mga fees, timelines, and property issues. Yan po, transparent po tayo lahat dito, okay? Pangalawa, Last na ba yan? Last na ba yan? mayroon pong Ayun, dalawa yan. po. Diretso Pangalawa, na. Yun, ethical conduct. Kailangan may ethical, hindi manunod. Oh, Okay. tapos yung professional branding. Oo, yung hindi yung humugot ka na, ay, ito na lang, Tapos magkakaiba ng realty na pasukan mo. sa real estate naman po kasi, tayo po yung brand. Oo, so may brand tayo. And then, yung last po natin Kasi is, si Tita Fiona medyo nagugupo na. ito po, Ang last, Sa ang skill. last, ba? ang last is patience and persistence. Oh, Wala ayun, yun. patience. Ngayon, saglit lang natin, 3 seconds lang to. Kasi nag-discuss na siya. Okay. Very good! Yes! The next, Love ko na